magnified in this place. We lift your name in this place, King Jesus. Hallelujah, our Savior. Let's honor God through our praises and worship. Because truly, He is an everlasting God. And He is true to His promises that He is our rock, our salvation, our fortress. Thank you, Jesus. Patuloy kang mapurihan as we sing, O God, for your glory. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord as we sing to Him. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Come on, everybody, let's sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Come on, let's enjoy His presence. My comfort, my shelter,
voices sing. Power and majesty. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty. Ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Narito ka sa aming kalagitnaan. Lord, we enjoy your presence, Lord. We declare, O God, your power, O God, your word, O God, ang siyang patuloy, Panginoon, na magmamanifest sa buhay ng bawat isa sa amin as we move, O God, sa iyong mga salita, sa lahat, Panginoon, ng aming mga manonood and even, Panginoon, na nandito, Lord, sa iyong sanctuary, Lord, we declare your power. We declare, O God, your anointing be moved, Lord God, not our will, O God, but your will be done, Panginoon. Ang patuloy na maghari, ang patuloy na manguna, Panginoon, Lord, sa araw na to. Lord, patuloy namin, Lord, pinapasalamatan na lahat, Panginoon, ng mga kamay nagkaloob. We declare, O God, right now, God, blessing, favor, O God, restoration, O God, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat tayo ay makakaupo na. Amen. Isang magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Isang pinagpalang araw. Amen. Sa lahat po ng aming mga viewers, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Panginoon. So ang ating pong title, no, ng ating pag-aaralan sa hapong ito po ay aking pinamagatang The Power of Understanding. Ayan. In Matthew chapter 4:17, no, isa, no, sa mga itinuro, no, unang-unang inintroduce ng ating Panginoong Jesus, no? Maliban, no, sa kanyang sarili, no, inintroduce niya na kung papaano, no, na pagharian tayo, no, repent for the kingdom of heaven is at hand. No, itinintroduce niya ang unang-unang salita, no, public statement na sinabi ng Panginoon ay ang Matthew chapter 4:17. From that time, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is at hand. And that time, no, ito yung pinakakaunahunamang public statement ni Jesus. At habang ito ay sinasabi ni Jesus, ine-expect ng mga Sadducees at Pharisees, no, ang pag-uusapan o ang ituturo ni Jesus ay about sa religion. Amen? But ang sabi po dito po, no, ito po yung ating sinabi sa Matthew chapter 4:17, no, ang binigkas po, no, ni Jesus ay kung papaano maghari. Amen? Pagharian tayo, no, ng katuwiran at kaharian ng Diyos. Amen? Na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Amen? Repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen? Now, in Proverbs chapter 4:7, New King James Version, ang sabi dito, wisdom is the principal theme. Amen? Sa other translation po, ang ibig sabihin ng principal is supreme. Okay? So, wisdom is the supreme thing. Ayan, yung sa ibang translation. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get
understanding. Amen? So, ibig po sabihin, no, ang sabi dito, sabi niyang Proverbs, no, sabi dito na pag nasain daw natin, no, ang karunungan, ang sabi dito nang gagaling sa Panginoon, no, at habang, no, inihingi natin yan sa Panginoon, kailangan, no, yung pagkakaunawa. Amen? Doon sa karunungan o doon sa mga idea na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay kailangan talagang maintindihan natin. Amen. Amen po ba? Now, ang sabi dito, understanding is a intent. No? Ang pagkakaunawa daw po ay ito ay isang intention. Amen. Ano ba ibig sabihin? The other term of intention. Ano ba ibig sabihin ng intention? Purpose, layon o layunin. Amen. Sa lahat daw po ng ating mga iniisip o mga bagay na pilit nating inuunawa sa mga bagay-bagay na sinasabi natin, sa mga bagay-bagay na inilalabas ng ating mga bibig. Ang sabi dito, no, kailangan daw, no, bumigkas tayo ayon, no, doon sa purpose, no, lahat ng mga binibigkas natin. Amen ba? And ang sabi dito, understanding is a intention of an action. So what? Ano daw yung nakikita ng Diyos na larawan, no? When it comes doon sa intention ng tao, no? Ano daw ang gustong makita ng Diyos? No, ang sabi dito sa pagkaunawa ng tao o napipicture ng tao doon sa mga bagay-bagay na ini-interpret niya doon sa intensyon o layunin niya sa lahat ng mga kanyang binibigkas. And sabi dito, what is God's big picture about all of this? Especially, so wisdom o understanding, no, na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. When you see a lot of things, ang sabi dito, is the process of what you want to accomplish. Amen ba? Naano nyo ba? Di ba kung minsan, for example, meron kang plano, meron kang gustong gawin. Di ba kung minsan napipicture mo siya sa isipan mo? Tama ba? Andyan ba? For example, yung mag-a-apply ka ng trabaho. And sabi nung pinag-up yung company na, meron kang interview. Anong gagawin mo? Di ba paghahandaan mo yon? Ano yung purpose mo? Bakit paghahandaan mo? Para matanggap ka. Amen ba? At ine-expect mo na yung gagawin nilang interview na yon ay may purpose. Dahil, ang sabi dito, na yun ba ay aakma ba doon sa posisyon na ibibigay sa'yo? Amen ba? Nandyan ba tayo? And ang sabi dito, when you see a lot of things, this is the process of what you want to accomplish in your life, in your ministry, in your personal na mga buhay. Amen? The idea of what you accomplish in your head or mind, that's why this is a powerful. Lahat ng pumapasok sa ating mga kaisipan, naniniwala ba kayo na lahat yan ay powerful? And it's up to us. And it's up to us kung paano natin iintindihin. Amen, yung lahat ng mga pumapasok sa kaisipan natin. Nandyan ba tayo? It's up to us. Kaya nga ang sabi ng Genesis chapter 1:26, tayo ang inilagay ni Lord dito sa planet Earth. Tayo ang inilagay upang mamahala sa lahat ng bagay. Amen ba? Kaya nga nasa sa atin, no? Nasa sa atin, no? Kung paano natin intindihin o paano natin, no, yung mga konsepto inilalagay natin sa kaisipan natin, paano natin ito, no, na mas lalo pang iintindihin o uunawain. At naniniwala ako sa bawat intensyon ng bawat isa, ma-accomplish mo yung isang bagay. Sabi daw, kasama dito yung action. Amen ba? Amen. For example, no, ito yung sinasabi ni Lord sa'yo na huwag mong gawin. And then, yun yung sinabi ng kaisipan mo. Amen. So, ibig sabihin, yun yung naiintindihan at naunawaan mo, kaya nasusunod. Yun yung na-accomplish o pag-unawa doon sa mga bagay-bagay na pumapasok sa ating mga kaisipan. Kaya nga, ang turo, ang mensahe ng kaharian, no, kailangan yung pagbabagong isipan. Amen. Repentance, it means, ang kahulugan ng repentance, changing. No? Changing totally your mind. Amen. Pagbabago ng isipan. Kaya nga ito yung itinuro ni Jesus nung siya'y narito.
Amen. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Dahil alam ng Panginoon, no, ang bawat isa na kanyang mga nilalang nung nagkasala sina Adan at Eva, ang sabi ng Bible, ang kasamaan ay naghari na. Amen. Kaya nga nagkatawang taong muli ang Panginoon. Amen. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para mabago. Amen. Yung ating mga kaisipan, no, mabago yung ating mga nasa na-restore, no, yung mga nakastore sa mga kaisipan natin. Amen po ba? Nandyan ba tayo? And ang sabi dito, that's why lahat ng bagay na nasa isipan natin, yan po ay powerful. At kapag yung mga kaisipan natin, no, na ipasok natin sa ating mga isipan at pumasok sa mga puso natin, no, kung gaano ka-powerful yung nasa isipan at pumasok sa puso natin at inilabas natin, no, ang sabi doon, parehas din. No, kung paano ito nabibigkas sa ating mga buhay. At ang sabi ng Bible, life and death is in the power of the tongue. Amen. Kapag no, ang bibig mo ay nagbigkas ng kamatayan o buhay, nasa sayo yan. Amen ba? And ang sabi dito, that's why this is a powerful. Always start on the idea because idea exists on the head. Amen. Nandyan ba tayo? No, ang sabi dito, nag-e-exist lahat, ang lahat ng bagay, lahat ng i-act natin, negative yan o positive, yan ay lahat ay nanggaling sa ating mga kaisipan. Amen. Yun yung konsepto na binubuo ng ating kaisipan. Kaya napipicture natin. Napipicture natin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin, kaya ang nangyayari, ina-act na natin ito after na pumasok sa kaisipan natin at pumasok sa puso natin at inilabas natin, yun na yung act na ginagawa natin. Nandyan ba tayo? Nandyan ba? Totoo ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Yes, totoo to. Kaya nga ang sabi dito, no, yung Proverbs, tinuturuan niya tayo na kailangan every time na humingi tayo ng guidance sa Panginoon, yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Dahil yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, kailanman, no, ay hindi tayo magkakamali. Kaya nga sinasabi dito, ang karunungan nanggagaling sa Diyos. Ang sabi dito, kailangan, no, unawain nating mabuti. Yung konsepto, yung idea na pumapasok sa kaisipan natin, kailangan, ang sabi dito, unawain nating mabuti kung itong mga konsepting ito o idea na to ay nanggaling ba talaga sa karunungan ng Diyos. Amen po ba? At naniniwala ako kung yung idea na yan o konsepto na meron tayo, i-act natin kasi yan. Lalabas, magmamanifest yan. Amen ba? Nandyan ba tayo? And nasabi dito, the idea is already exist. Amen? Saan? Sa ating mga kaisipan. Naglalaro yan. Amen. Idea, sabi dito, is a finished product. O is a finished, sabi dito, na picture. Amen. For example, amen, meron kang gustong gawin. Na picture mo sa paano mo siya sisimulan, paano mo siya tatapusin. Nandiyan ba kayo? Di ba? Kunwari, kanina, nag-special number si na Dabdab. Sila, di ba? So, meron silang concept, tama ba? Meron silang concept. Ano yung concept nila? Ano yung concept na ginawa nila? Daramdaman ko lang itong mag-second voice, eh? Para mapaganda. Amen? Amen, tama ba? Kasi, di ba, pag meron kang gustong gawin, di ba, napipicture mo siya. At, meron ka ng idea, pumapasok na yung idea, paano mo siya sisimulan at paano mo siya tatapusin. Nandyan ba tayo? Ano yung konseptong ginawa nila? Amen? Meron silang mga ginawang mga, ang tawag doon, abubot, hanapin, no? Meron silang daladalang tambourine. Ayan. Idabdabi niya man singer, pero second voice yan, eh? So, ibig sabihin, alam mo yon? So, iyon yung konsepto na pumasok sa kaisipan nila, na gusto nilang i-act. Sa kailan? Nakukuha ba natin? Amen. Nakukuha ba niyo yung halimbawa? At ang lahat ng bagay na idea, ang sabi dito, napipicture natin yung idea mula sa umpisa at kung paano natin tatapusin yung pumasok sa kaisipan natin doon sa konsepto na gusto nating gawin. Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? Lahat ng bagay, amen, hindi lang po, no, even in our family, even in our ministry, even sa ating pag-aaral, even sa ating personal na mga buhay. Lahat po yan ay nanggagaling sa ating mga kaisipan. Amen po ba? Kaya nga, ang mensahe ng kaharian, no, talagang pinipilit
tayo, amen, na mabago yung ating mga kaisipan kasi doon tayo sisimulan ng Panginoon. Amen po ba? And ang sabi dito, everything begins with the idea. Lahat ng bagay na iaak mo, lahat ng bagay na ilalabas mo sa bibig mo, lahat yan ay nagmula doon sa idea na nanggaling sa ating mga kaisipan. Nandyan ba tayo? Everything begins with the idea. When the idea accepted by the mind, they call precept. Precept, ano ba ibig sabihin ng precept? Precept, it means, ang sabi dito, tuntunin o prinsipyo. Andyan ba tayo? Ang sabi dito, everything begins with the idea. When the idea accepted by the mind, they call precept. Precept is the original idea. When precept conceived, it becomes concept. And concept, ang sabi dito, is a picture of an idea. When concept, ang sabi dito, is communicated, becomes words. Yun yung sinasabi ko kanina. When concept is communicated, ang sabi dito, becomes a word. So a words expose a thought. Andyan ba tayo yung sinasabi ko kanina? The word is an idea, ang sabi dito, in a container. Ibig sabihin, lahat ng bagay na iaak natin, lahat ng bagay na magmamanifest outside, in our inner being or outside, no? Ibig sabihin, lahat yan ay idea na nanggaling sa ating kaisipan. At kapag yan, ang sabi dito, it's up to us. Kapag yung laman ng kaisipan natin, doon sa idea, doon sa container, yung nilalaman ng ating mga kaisipan ay puro nanggaling o mga negatibong bagay na hindi nanggaling sa salita ng Panginoon, sa ayaw mo at sa gusto kapatid, yan ang papasok sa puso mo at yan ang ilalabas mo. Nakukuha ba natin? Nandyan ba tayo? Kaya nga lahat ng bagay, ang lahat ng idea na pumapasok sa atin, yan, no, after natin inaccept yung idea na yan, ang sabi dito, i-accept ng mind yan. Ano yung, kung negatibo yan, wala ka ng pag-asa, ganyan ka na lang, makasalanan ka. Yan ang tatanggapin ng isipan natin. At kung hindi natin alam kung paano ito labanan, sa pamamagitan ng karunungan na nanggagaling sa Diyos, amen, mananatili tayo doon sa sitwasyon na hanggang ngayon, tayo ay gapos pa rin ng kaaway. Amen, kaya nga, we are blessed. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga tayo ay pinagpala. Bakit? Sabi ko nga kanina, no, doon sa aking na-counsel, no, we are blessed. Bakit? Ang mensahe ng kaharian, no, tayo mismo, we know how to deliver ourselves in evil things. Amen? Amen? Yun yung hindi natin alam. No, dati ang alam ko lang, dahil believers ako, kapag merong mga senaryong ganito, so kailangan ko muna tawagin yung pastor ko, even us. Kaya nga sabi ko, kung alam natin, no, yung authority natin sa harapan ng Panginoon, kung alam mo yung identity mo sa harapan ng Diyos, even us, sabi ko nga kanina, alam natin paano natin i-deliver. Yung i-deliver natin yung ating mga sarili from evil. Amen. Why? Because we have the authority. Anak ka ng Diyos. Nagre-reign, nagro-rule si Lord sa'yo. Amen. The Holy Spirit is within us. Amen. So, kung ang banal na spirito ay nasa atin, hanggang pilalapang bad spirit din. Amen. So, sabi doon, we can deliver. Amen. We can deliver them any possess. Amen. Na pilit na inahatak tayo ng kaaway upang mas lalo tayong mas grabe kaysa dun sa dati. Pero sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon. Dahil naiintindihan natin ngayon yung dominion, the power of understanding na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba, church? Amen? Amen? Kapag alam na natin na meron ng ginagawa ang kaaway sa ating mga we know how to cancel it. We know how to, no? Paano natin labanan itong mga bagay na to? Amen? Amen ba? Amen? Kilala na natin siya. Alam na natin paano natin siya durugin. Bala mo pulburon. Amen?
2,000 years ago, He is already under our feet. Satan is already defeated. Talunan na si Satanas. Amen ba? Parang ayaw niyong maniwala. Talunan na si Satanas. Amen. Ikaw ay anak ng hari. You will rule and reign in this life. Amen. Amen. Lahat ng bagay, lahat ng idea, sabi ng Bible, lahat ng bagay ay nanggaling sa ating mga kaisipan. At kapag yung idea na yan, no, nasa sa atin if we accept that. Nasa sa atin yan kung tatanggapin ng ating kaisipan yung lahat ng mga sulsol. Lahat ng ginagawa ng kaaway. Amen. Sabi mo, wag mong tanggapin. Huwag niyong tanggapin yung mga bagay-bagay na pilit sinisira ng kaaway, especially sa ating mga kaisipan. Amen. Naniniwala ka ba na anak ka ng Diyos? Naniniwala ka ba na ikaw ay pinatawad na? Naniniwala ka ba na ikaw ay magaling na? So yun yung panghawakan natin. Amen? Amen. Huwag natin ayaan yung konsepto ni Satanas. Minsan na tayong dinaya ng kaaway. Minsan niyang ipinakita yung konsepto niya doon sa Garden of Eden. Now, magpapatuloy pa rin ba? Magpapatianod pa ba rin ba tayo hanggang ngayon? Sabihin natin, hindi na. Amen. Doon sa the war room, yung pinanood namin kagabi, talagang pelayasan niya. Amen. Tinawag niya, sabi niya. Emo na ako piban dyan ngeni yan. Naka-welcome kay pami bale-balen. Kapag kinakausap mo yung kaaway mo, dapat gano'n. Amen? Iyakargo magparugurugo. Iyaka magpakitalunan ka, Satanas. Amen? Amen ba? Because we have the authority. If you know your identity in Christ, amen, so, you know how to alam mo paano labanan siya. At kapag nakikipag-usap ka sa kanya, talagang balaman yung aking battle. Kagaya dun sa pinanood namin kagabi. No? Sabi nung housewife, binigkas niya, sabi niya, you are not welcome anymore. Hindi ka na welcome dito, sabi niya. Pumasok siya uli. Meron siyang nakalimutan. Lumabas siya uli. Lahat ng mga spirit nandun sa bahay nila, pinalayas niya. Tinawag ba niya yung pastor niya? Tinawag niya ba yung mentor niya? Hindi. Why? Because she know her authority. Amen? Alam niya yung authority, at alam niya yung dominion at authority niya. Alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? Dapat ganun tayo. Sabi mo sa kapatid, dapat makanyan tamo. Amen? Pati atin tamong pagdalanan. Pag meron tayong pinagdadaanan sa buhay, talagang, alam mo yung parang nakikipag-away ka kay Satanas. No? Hindi ka nakipag-away kung kanino pa man. Nakikipag-argue ka kay Satanas dahil pilit kanyang hinahatak. Amen. Amen. In John chapter 1, verse 1 to 4, ang sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was God. In the beginning was the Word, and then Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Ang sabi dito, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made. Hallelujah. That has been made. In Him was life. Amen. And the life was the light of all mankind. Amen. Ipinapakita ng salita ng Diyos from the beginning, nandyan na siya. God exists from the beginning up to now. Yung Diyos na kinilala ni Abraham, yung Diyos na kinilala ni David, amen, at yung Diyos na kinikilala natin, it's the same. Amen. Kaya nga ang sabi, from the beginning, nandyan na siya. Amen. Ang sabi dito, at ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan nino, sa pamamagitan niya. Amen. At ang buhay ay nanggaling sa Kanya. Our life,
ay nanggaling sa Diyos. Nanggaling ang hininga natin sa Diyos. Kaya nga, di ba, we need to treasure the life that God has given to us. Mahal ba natin yung buhay natin? Pinapahalagahan ba natin yung buhay natin? Kung pinapahalagahan natin yung buhay natin, hindi natin ahayaan na minsan pang nakawin ng Diyos, nakawin ng kaaway. Amen? Yung buhay natin na ibinigay ng Diyos ngayon. Tanong ko po, na-enjoy ba natin yung buhay natin ngayon? Yes. Kahit may pinagdadaanan sa buhay, kahit may mga circumstances, kahit may mga trouble sa we enjoy the life that God given to us because we know we are temporary here. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, na-enjoy natin because of God, because of the Lord. Amen. So we need to treasure, ingatan natin yung buhay na to. Amen. Sabi mo sa katabi, ingatan natin yung buhay na to. Amen. Huwag natin hayaan, hatakin tayo ng kaaway minsan pa. Doon sa buhay natin before. Amen. In Matthew chapter 4:17, remind us to turn from sin. Ito yung sinasabi ni Jesus, pinrich niya, magsisi na kayo. Kaya nga nagalit yung mga Sadducees at Pharisees ng panyabyanan nini. Ang ine-expect ng mga Sadducees and Pharisees ang ituturo ni Jesus about religion. Good works. Amen? But, ang sabi dito, anong tinuro ni Jesus? Magsisi na kayo. Dahil alam ni Jesus na tayo ay temporary dito. Alam ni Lord na hindi ito yung totoong tahanan natin. Amen ba? Amen. Ang sabi din, remind us to turn from sin. Turn to God. Trust in God. Repent your attempts to earn your way to God and turn to Him for the kingdom of heaven is at hand. Amen. It is all about changing our mind. Lahat ng mga nagbago ng kaisipan, magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Lahat ng nabago ng kaisipan, binago ng Panginoon, no? From glory to glory. Hallelujah. Satan is already defeated. Amen. It's all about changing our mind. It is knowing how to think. Yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, even sa ating mga iniisip, even doon sa inilalagay natin sa ating mga puso, ang sabi dito, kailangan, ang sabi dito, intindihin at unawain natin mabuti kung itong mga bagay na ito ay nanggagaling sa wisdom ng Panginoon. It is knowing how to think, speak, and act to please both God and man throughout the life na habang tayo ay nandito. Wisdom is the basis for victorious life. Naniniwala po kayo doon? Yes. Mamaya sasampulan ko kayo dyan. Wisdom is the basis for victorious living. Totoo yan. Ang karunungan kasi araw-araw aandar yung isip. Dito po nga lang isip, Kenny. Dito po nga lang isip. Di ba araw-araw, minuto maandar yung kaisipan natin. Kaya pilit pinapabantay ni Lord yung kaisipan natin. Kasi lahat ng bagay na sasabihin natin at iaak natin manggagaling dito. At itong kaisipan nito, maraming kino-contain yan. Yung container ng kaisipan natin, marami. It's up to us. Amen. Paano natin tatanggalin? Lahat ng mga naka-restore. Lahat ng mga naka-store dito sa kaisipan natin. So it's up to us. Amen. Kung ano yung mga tinatanggap ng ating mga kaisipan. Kung alam natin na yung mga idea na yan ay hindi nanggaling sa Panginoon, huwag mong ilagay sa kaisipan mo. Mo tutambak yung kaisipan mo. Amen? Amen ba? Amen. Kaya nga sabi dito, no, it is knowing how to think, speak, and act to please both God and man throughout our life. Wisdom is the basis for victorious living. Without wisdom, men make choices that bring pain. Kung wala daw yung wisdom, ano yung magiging consequences ng lahat ng ito? Ang sabi dito, no, magkakaroon daw tayo ng pain. Yung pain, ano yung pain? No, yung sakit sa puso, ayan. Poverty, no, kahirapan, no? Kahirapan, it means hindi lang yung poverty na wala kang pera, hindi po yun.
No, poverty, it means yung mga kaisipan, yung pag-iisip natin, sobrang maliit, yung tingin natin sa mga sarili natin, and nagbibigay daw ito ng trouble. Tama ba? Yes. Di ba ganun si Satanas? Amen? And even death. Men make choices that bring health, peace, prosperity, success, and light. Amen ba? So, ibig sabihin, nasa sa atin yan kung ano yung mga bagay. Katulad ng sinabi ko kanina, yung pipiliin ba natin, yung labas sa kalooban ng Panginoon, o yung kalooban ng Panginoon. Amen ba? Kaya napakahalaga sa atin yung karunungan na nanggagaling sa atin. Kasi alam mo, kapag yung karunungan ay hindi nanggaling sa Diyos, alam mo yung decision na gagawin mo, mali. Totoo yan. Kasi magre-reflect. Tapos dun sa dulo nun, dun mo sasabi, doon ka mag-i-evaluate, maya palang kaya decision na nini. Kasi ene pala kalooban, Lord. Kaya at the end of the day, papasok yun sa huli ang Amen. Amen po ba? Kaya nga ang sabi dito, no, wisdom men make, no? Ang tao ang siyang gagawa ng kanyang choices sa pamamagitan doon sa wisdom na ibinibigay ng Diyos sa kanya. If we want, no, na our life, no, talagang may magandang buhay tayo, may kinakaharap ka mang problema, alam mo yon na kampante ka. Kasi alam mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo buhay. Amen? And sabi dito, men make choices that bring health, peace, prosperity, and success. Wisdom is upheld as the most beneficial thing a person can acquire in life. Amen? Beneficial daw. Amen? Yung may talagang wisdom na nanggagaling sa Panginoon in all aspect ng buhay natin. No, kailangan ng tao doon, sabi dito, it's beneficial. Amen? So, yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, it brings honor, ang sabi dito, and safety, it contrasts the wicked or the wrongdoers, whose goal is to lead others, sabi dito, doon sa mga bagay-bagay, no, pilit, sabi ko nga kanina, na gustong gawin ng kaaway sa mga buhay na. They live for wickedness and violence, and they are stumble in darkness. Kapag daw tayo, no, yung ginagawa natin ay hindi nanggaling sa Panginoon, yung wisdom na yan, sabi dito, eto na, pumapasok na tong mga bagay na to. No, yung mga bagay na hindi dapat nagagawa natin because of our choice. Amen? Amen ba, church? Because of our choices. Amen. Kasi si Lord, ayaw naman ni Lord yung mapahamak ka, pero yun yung choice mo eh. Kaya nga yung buhay natin, kaya nga tingnan nyo minsan, ina-ask natin si Lord, Lord, bakit nagbibigay naman ako sa'yo, nagpapagamit naman ako sa'yo, pero bakit nauna pa siya? Amen. Bakit ne-promote siya? Bakit ganun na lang yung pagmamahal sa kanya? Parang merong mga ganun. No? And sometimes, no, minsan tanungin natin yung mga sarili natin. Amen? It's nasa sa atin. Lahat ng bagay, if we want our life will be successful, nasa sa atin po ang susi. Kasi si Lord, ang gusto niya sa atin, maging successful tayong lahat. Naniniwala naman kayo doon. Ngayon, nasa sa'yo yun kung ano yung pipiliin mo. Hanggang babaya pa yung Lord, kaya buri na sabihan, kaya ka Lord, buri ko kaya maging successful. Nung itang choice sa pipilinan mo. Choice, Lord, dalaya rin nga karapating Ginoo. Amen. Sabihan mo, kaya sisipin mo, esep. Amen. Doon mga choices na pinipili natin sa mga buhay natin. Kaya nga patuloy, no, sinasabi natin, no, ask the Holy Spirit. No, napakainam. Amen. Church, lalo na mga sa sitwasyon ngayon, no, na nangyayari sa paligid natin. Amen. Kailangan, kung dati, 24/7, nagpe-pray ka sa Panginoon, dagdagan mo pa. Sabihin ka sa iba mo, dagdagan mo pa. Kasi hindi natin alam sa mga susunod na araw. Sabi ng Bible, in a twinkle of an eye, amen, lahat ay maglalago. Now, ang tanong, kailangan doon sa paglaho ng mga believers dito, kasama tayo. Amen. Kasama tayo, nasa unang trip tayo, ha? Amen. Lahat ng mga gustong nasa unang trip, magsabi ng praise the Lord.
Diyos ko, hallelujah, yun na yung hinihintay natin. Amen? Amen ba? Amen. Now, ang sabi dito, malapit na ako pong mayari. Wisdom is the principal thing because, number 1, love is an excellent. Totoo naman. Amen. Ang pagmamahal, talagang ito ay ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, excellency. Pinakamainam, pinaka-the best. Yung ibinigay ni Lord na pagmamahal sa atin. Tama ba? Amen. Love is an excellent virtue, but wisdom the most excellent virtue. John 3:16-17. Andyan ba yan, ate? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Eh, ba excellent kanya ni Lord Jesus? He gave, amen, yung pinakamainam para sa atin. Amen? Yung pagmamahal, ang sabi dito, but the wisdom is the most excellent virtue. Amen? Yung karunungan ng Diyos. Amen? Yung excellency ng Diyos. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, ayaw na niyang mapahama. Kaya ano sabi niya? Ibinigay niya yung pinakamainam para sa atin. Sinong ibinigay niyang pinakamainam? Ang ating Panginoong Yesus. Amen? Amen ba? Eya ba kaya? Eya ba? Magkaano yan? Yung pagmamahal at yung wisdom. Amen? Amen? Yung wisdom ng Diyos. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Amen? Dahil alam niya na mapapariwara tayo. Gusto ng Diyos na yung kanyang ininvest na oras, ininvest nung ikaw ay minomold. Amen? Ay hindi mapapawalang saysay. Na habang ikaw ay hinuhubog ayon sa kanyang wangis, and then mapupunta ka sa kawalan. Sasabihin, sinabi ni Lord, hindi pwede yan. Wisdom ng Panginoon yun. Kaya anong ginawa niya? Anong ginawa niya upang maabot muli tayo? Sabi ng Bible, ibinigay niya sino? Yung kaisa-isang anak niya. Amen. Ibinigay ng Diyos yung pinakamainam, the excellency na para sa tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Nandyan ba tayo? Amen? Amen. Ano pa? Love. Number 2, joy. Joy is an important quality. But without wisdom, we can't appreciate how important is the joy that the Lord given to us. Amen? Okay, masaya ka ngayon. Sabi dito, but without wisdom, hindi mo ma-appreciate totally yung joy na nanggagaling sa puso mo. Amen? Example, Adam and Eve. Nung sila ay hindi pa nagkasalang, they enjoy everything in the Garden of Eden. Bisalang mga bayabas, pwede. Bisalang mga santol, pwede. They enjoy. Sabi ng Bible, habang sila ay nag-i-introduce ng Panginoon. No? Ito yung ibinibigay ko sa inyong pamamahalain ninyo. They enjoy everything. Amen? Why? Ang sabi ng Bible, they are naked. Wala pa silang alam sa kasalanan. Amen? Now, after they fall, ang sabi ng Bible, nagkaroon ng agam-agam sa kanilang mga puso, ninakaw ni Satanas yung joy na meron sila. Hello, church? Nangyayari ba sa atin ito? Yes. Amen. Nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Why? Because yung mga nakastore sa ating mga kaisipan. Amen ba? Amen? Amen. Hanggang ngayon nangyayari ito. Amen. Habang ikaw ay nagmi-ministry, naglilingkod sa Panginoon, and sometimes may mga pananakot,
may mga ginagawa si Satanas under the table. Amen. Para tayo ay ma-refocus doon sa gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. At yun naman yung purpose na. To steal the joy. To steal the joy in our hearts. To steal the joy, the life that the Lord given to us. Amen. Ano ba yung buhay natin dati nung wala pa tayo sa Panginoon? Bago natin nakilala si Lord, ano yung buhay natin? Aga na kay JC. Ano yung buhay natin before? Sige nga, balikan natin yung buhay natin. Ano yung buhay natin bago natin nakilala si Lord? Amen? And sabi dito, siguro kung wala tayo kay Lord ngayon, baka, di ko alam. Isa na tayo doon sa mga nanggugulo sa labas. Isa na tayo yung sakit ng ulo sa barangay. Isa na tayo doon sa sakit ng ulo ng mga magulang natin. Amen? Pero sabihin mo sa katabi ko, salamat sa Panginoon. Amen? Sabi dito, joy is an important quality, but without wisdom, we can't appreciate how important joy is within our hearts. Amen? Ano pa? Peace. Yung kapayapaan nang gagaling sa Panginoon. Peace is valuable. Valuable possession. Without wisdom, we can't know how to embrace peace sa ating mga buhay. Amen? Totoo naman meron tayong kapayapaan, pero kung wala tayong doon sa kapayapaan na yon, wala kang wisdom, wala kang karunungan. Ang sabi dito, hindi mo maintindihan o maunawaan kung paano yakapin yung kapayapaan na yan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Example, Jesus. After Jesus resurrect. Amen? Nung ang ating Panginoon, siya ay binugbog, siya ay sinugatan, siya ay inalipusta, siya ay ipinako sa krus. Ang sabi ng Bible, makikita natin din the whole, yung kanyang mga disciples, yung kanyang mga followers, iyak. Nasaktan sila because nakita nila kung paano inalipusta yung kanilang master at yung tinuturong nilang Messiah. Amen? But after that, even si Jesus, nung naramdaman ni Jesus yung sakit, pain, physically. Amen? Amen ba? Yung physically pananakit sa kanya, naramdaman niya na yon. And even yung sakit sa kanyang puso. Dahil naglingkod siya sa mundo, but after niyang maglingkod, eto yung naging bunga ng kanyang paglilingkod. Amen? Ano yon? Siya ay sinaktan, binugbog, inalipusta, pinako sa krus. At namatay sa pamamagitan, anong tawag doon? Doon sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Sino ang may kasalanan? Sino ang may sala? Sino po? Sino ang may sala? Tayo. Pero pinaramdam pa rin ng Panginoon. Even in the last breath of Jesus, pinaramdam niya pa rin sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Bakit? Anong sabi niya? Doon sa doon sa 7 last words. Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Wow. Amen. Even in the last days, even in the last breath ng kanyang hininga, hinihingan pa rin niya ng tawad sa Diyos, sa kanyang Ama, yung mga kasalanan ng ginagawa ng tao. Amen. Amen. Kaya nga po kung pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, i-meditate mo ang salita ng Diyos. Amen. Kapag meron kang pinagdadaanan, basahin mo ang salita ng Diyos. Doon mo mararamdaman yung haplos ng pag-ibig ni Lord. Wow. Haplos ng pag-ibig ni Lord. Amen. Doon mo mararamdaman yung totoong kapayapaan, na niyayakap ka ng presensya ng Diyos. Niyayakap ka ng pangako ng Diyos. At yung pagyakap niya sa iyo, parang yun na yung isang pamamaraan mo to pursue the life no matter what. Amen. Ano man yung nagdadaan ko, magpapatuloy ako, Lord. Amen. Magpapatuloy ako, Panginoon, no matter what. Amen? Amen ba? Amen. Why? Amen. Kung ang si Lord, amen, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen. Ang sabi dito, after that,
Eto, umiyak, naramdaman ng mga followers and disciples ni Christ nung siya ay muling nabuhay. Amen? Nung nakita niya yung mga disciples, anong sabi niya? He gave peace to the humble. Amen. Lahat nga po dito ng may pagpapakumbabang puso, magsabi ng praise the Lord. Sabi ni Lord, ang lahat ng mga nagpapakumbaba, ang sabi dito, no, ay binibigyan niya ng totoong kapayapaan. Yung kapayapaan na yan, hindi lang basta pag meron kang bagong damit, hindi lang basta pag meron kang bagong trabaho, hindi lang basta bago kang promote, yung kapayapaan na yan, inside. Yung sa kaloob-looban mo, there's a joy. Amen. Amen. Amen ba? Amen ba? Now, ang sabi dito, conclusion na ako, in 1 King chapter 3 verse 1, chapter 3, hindi po siya 1. Nasa 1 to 15 siya, pero babasahin ko siya dito sa pinakalas. Kung natatandaan po ninyo si Solomon, yung account po ng 1 King chapter 3, na makikita natin dito na kung papaano nagsusumamo si Solomon kay Yahweh. Na kung papaano niyang pinapasalamatan, no, hindi lang yung buhay niya, kundi yung maging yung buhay ng kanyang amang si David. In-appreciate ni Solomon, in-acknowledge ni Solomon na kung papaano niya pinasalamatan si Yahweh. No? Hindi lang basta yung kanyang posisyon na meron siya, hindi lang basta kung papaano niya, no, na hinahandle yung kanyang nasasakupan, kundi in-acknowledge pa rin niya yung kanyang ama doon sa ginawa ni Yahweh sa kanya. Now, dahil nga sobrang natuwa si Yahweh sa kanya, ang sabi dito, ito ko siyang basahin, ang sabi dito, doon sa 11, yan, hanggang 15. Okay, sa ano na lang, sa 7. Ang sabi dito, o kaya 6 na kasi ang ganda nito eh. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David. Minahal ang aking amang si David at naging tapat sa inyong matuwid at malinis ang Amen. Sabihin natin, Lord, malinis din po ang puso ko. Sabihin mo yan. Amen? Sige, sabihan niya ang Lord yan. And sabi dito, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa Kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa Kanyang trono ang isa niyang anak. Nakita niyo ba kung paano nagsusumamo, no? Si Solomon? No? 7. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pat walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan. Sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at magaling. Sapagkat, sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? 10. Ikinalugod ni Yahweh. Wow, yung prayer niya, yung panalangin ni Solomon. Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa. Ano yung hiningi ni Solomon? Wisdom. Sabi dito, hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. 12, ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Oh, hallelujah. Yung request niya, wisdom, pero hindi natatapos yun. Makanya niya Lord. Amen. Ano yung binigay ni Lord? Mas matindi pa yan, eh? Sabi dito, ipinagkaloob ko sa iyo. Ang sabi dito, ang iyong hiniling.
Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna. Wow. Maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa'yo. Wow. Sana all. At, eto pa, bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo, na hindi mo, kaya po ngene, since abalo kita, potang mag-pray ko, na ako mamanggit-git ang need ko. Baliw, bakit? Pati kasi yung puso mo mayap yun, masaliseya king harapan ng Lord. Sabi mo, oh, amen. Sabi dito, ibibigay ko pa sa iyo yung mga bagay na hindi mo hinihingi. Amen. Kaya potang mag-pray ko ang Lord. Lord, balo mo na. Amen. Kaya, di ang puso mo bantayan tala. Amen. Bantayan natin yung mga puso natin. Gaganda yung laman ng puso natin kapag yung laman ng kaisipan natin ay maganda at tama, nakaakma sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Sabi dito, ipinagkaloob ko sa iyo, ang bibigyan pa kita ng karunungan at nang walang kapantay. Ang gusto ko dito, nang walang kapantay. Hinigitan mo pa yung sa una at sa mga susunod pa. Amen? At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalan na di mapapantayan sino mang hari sa tanang buhay mo. I receive. Sabi ko, I receive. Sabi niyo, I receive ka, Lord. Amen. Thank you, Lord. Kayap na ning Ginoo niya po. Thank you, Lord. Hallelujah. Yari na ako. Yeah. The power of understanding emphasize the principle of, sabi dito, empathy. Empathy communication, which involves active listening, seeking to understand the perspective of others, and demonstrating empathy to them. The empathy communication, sabi dito, fosters trust, strengthen relationship, and leads to more successful outcome. Alam mo yon? Kapag meron kang simpatya o empathy sa iba, ang sabi dito, at yon ay nagdudulot daw ng proper communication and relationship to others. Pagtitiwala sa iba, at ang sabi dito, pag meron kang empathy, sympathy sa iba. Sabi dito, para mo daw sinasabi, no, inililid mo, no, yung buhay mo sa harapan ng Panginoon, hindi lang ikaw yung magiging successful, maging yung mga tao sa paligid mo. Amen. Parang hindi ka nagiging selfish. Amen. As a believers. Amen. Nawa, no, sa hapong ito, sa gabing ito, amen, yung diniklara ni Solomon, tayo lahat ay tumayo. No, yung diniklara ni Solomon. Amen. Thank you, Lord. Lahat ng mga naniniwala, no, nagmamahal sa Panginoon. Amen. Sabi dito, bantayan po natin yung ating mga puso sa harapan ng Panginoon. And I believe in the name of Jesus, no, kapag ang puso na yan ay tama sa harapan ng Panginoon, katulad ni Solomon, ang sabi doon, higit pa doon sa mga nauna at sa mga susunod pa, masigit pa doon ang ibibigay niya sa atin. Ang sekreto doon, kailangan daw natin unawain yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Huwag tayong basta-basta magdidesisyon out doon sa prinsipyo ng Diyos. Ang mangyayari, kapag nagdesisyon ka na hindi akma doon sa prinsipyo ng Diyos, doon sa kalooban na dudurot ka kay biya mo lang malyari. Amen? Amen? Ala ka nga accomplished, kabut na ka dudurot. Paulit-ulit. Burita mo pa yung paulit-ulit. Pengan mo ngayon ni manok. Pota, manok na naman, burita. Diba? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, kung gusto natin, no, na talaga ma-accomplish, maging successful ang buhay ng bawat isa sa atin, katulad ni Solomon,
Bantayan natin ang ating mga puso at i-acknowledge natin. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. I-acknowledge mo yung mga tao sa paligid mo. Magkaroon ka ng empathy and sympathy sa kanila. Amen. Hallelujah, Lord. We bless your name. We worship your name, O God. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Salamat, Panginoon. The power of understanding, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa katuruan, Panginoon. You preached, O God, repent for the kingdom of heaven is at hand, Lord. Salamat, Panginoon, dito sa katuruan na to, Panginoon, Lord, na naipamalas, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, for the wisdom and understanding, Panginoon. Yung kapangyarihan, Panginoon, ng pagkaunawa, Panginoon. Lord, yung kapangyarihan, Panginoon. Lord, yung ibinigay mong authority sa bawat isa sa amin, Lord. Magamit ito, Panginoon, not in our own motives, Panginoon, kundi, Panginoon, sa motibo, Panginoon, ng aming Panginoon. At Lord, sa oras na to, amin po, Lord, binawasak. Amin pong sinisira, Panginoon, lahat na in-store ng kaaway sa mga kaisipan namin, Lord. Lahat ng mga konsepto, Panginoon, Lord, na pilit, Lord, na inilalagay ng kaaway sa mga buhay namin. Yung mga konsepto ng kaaway na nailagay sa aming kaisipan, Lord, sa oras na to, Lord, amin pong sinisira, amin pong winawasak sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus, Lord. Lahat ng mga idea, Lord, wrong idea, Lord God, wrong motives, Lord, na naitanim, Panginoon, ng kaaway sa aming mga kaisipan. Sa lahat ng aming manonood sa oras na to, Lord, I declare and decree right now, God, winawasak namin ito in the name of Jesus, Lord. Pinapalitan po namin ito ng konsepto ng kaharian ng Diyos, konsepto ng aming Panginoong Jesus na minsan pa na patuloy na magpapatuloy sa mundong ito na amin, Lord, habang kami naririto, Panginoon, magamit ang konsepto ng kaharian, Panginoon, upang kami lumakad, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, naaayon sa prinsipyo mo, Panginoon, na sa ganon, anumang mga assignment, Panginoon, Lord, na ibinibigay mo sa bat, we will do it mightily, Lord. We will do it, Lord God, not in our own will, but your will be done, Lord. Lord, nakikita po namin, Panginoon, Lord, lahat ng hahawakan ng aming mga kamay. In Book of Deuteronomy, lahat ng hahawakan ng aming mga kamay ay mapagpapala. Lahat ng hahawakan ng aming mga kamay, Lord, ay gagaling, Panginoon. Ano man tatapakan ng aming mga paa, saan man kami paparoon, Panginoon, Lord, gagamitin mo ang buhay namin, O God. Lord, restore our life, O God, in the name of Jesus, Lord. Amin pong pinapakawalan ngayon, Panginoon, the wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord. We claim right now, God, in the name of Jesus, Lord. We claim, we receive the wisdom, the understanding, Lord, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Nang sa ganon, sa lahat ng aspeto ng aming gagawin, Panginoon, decision making, Lord God, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord God, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo, Ama. Lord, maraming salamat, O Diyos. Lord, magkaroon po kami ng puso, Panginoon, babantayan namin ang aming mga puso sa iyong harapan. Lord, magkaroon kami ng empathy, sympathy, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na naaabot po namin, Lord God, na mga kaluluwa. Lord, sympathy and empathy, mas lalo, Panginoon, na magamit kami, Panginoon, doon sa purpose mo, Panginoon, to expand, to extend our territory here on earth, Lord Jesus. Hallelujah to the King. O, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na to, dinideklarahan ko po, Panginoon, Lord, ang lahat ng iyong mga anak, O God, they are, Panginoon, blessed. Lord, ang iyong kapangyarihan ay dadaloy mula sa kanila hanggang sa kanilang sambahayan. Saan man po sila dadalhin, Lord, lahat ng mga source of income, Lord God, I declare, O God, your power. I declare right now, multiplication, Lord, in the name of Jesus. Lahat ng mga may karamdaman sa oras na to, Lord, I declare Isaiah 53 verse 5, mula sa loob at labas ng kanilang mga katawan, mula sa ulo hanggang talampakan, I declare right now, you are healed in Jesus' name. O Rabakanda Rabashanda Rabasiga Raba. Maraming salamat, Ama, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Bit-bit namin, Panginoon, carrier kami ng iyong presensya. Lord Jesus, maraming salamat, Ama. Lord, we are blessed. We are highly favored. We are loved by God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ang lahat ay magsabi ng
Amen and amen. You are all blessed, church.